Teknikal. Ang teknikal ay may kinalaman sa paggamit ng kaalaman at kasanayan sa isang partikular na larangan o disiplina. Ito ay madalas na nag-uugnay sa mga pagsusuri at pagsasagawa ng mga proseso o gawain na may kaugnayan sa agham, teknolohiya o iba't ibang propesyon. Ang terminong teknikal ay maaaring tumukoy sa mga bagay tulad ng mga technical manual, technical support, o mga teknikal na aspeto ng isang produkto o serbisyo. Kalikasan ng teknikal. Pagsasalaysay. Ang teknikal na teksto ay kadalasang nagtataglay ng malinaw na pagsasalaysay o paglalarawan ng mga proseso, konsepto o produkto. Pagsusuri. Ang mga aspeto ng pagsusuri tulad ng pagsusuri ng datos, pagsusuri ng mga resulta ng eksperimento o pagsusuri ng teknikal na issue ay mahalagang bahagi ng teknikal na komunikasyon. Grafika at pamamaraan ng presentasyon. Ang mga teknikal na dokumento o presentasyon ay kailangang magkaroon ng maayos na pagkakasunod-sunod, mga graphic chart at iba pang visual na elementong nagpapabatid ng impormasyon. Teknikal na bokabularyo. Ito ay tumutukoy sa pagsasalin ng konsepto o impormasyon sa pamamagitan ng teknikal na bokabularyo o wika na nauunawaan ng mga espesyalista sa larangan. Paksa at layunin. Mahalaga rin ang malinaw na pagtukoy sa paksa at layunin ng teknikal na komunikasyon. Ito ay dapat magkaroon ng tiyak na layunin tulad ng pagtuturo, pag-aanalisa o paglutas ng isang teknikal na problema. Pagsusuri ng resgo. Sa ilang teknikal na larangan, kinakailangang ding suriin ang mga posibleng resgo o panganib na nauugnay sa isang proyekto o teknolohiya. Pagiging ebidensyal. Sa teknikal na pagsulat o komunikasyon, ang paggamit ng ebidensya at basahin para sa mga pahayag at konklusyon ay mahalaga. Estilo ng pagsulat. May mga teknikal na larangan na may sariling estilo o format, tulad ng APA style para sa mga akademikong pagsulat o industry-specific style guides para sa mga profesional na dokumento. Sa pangkalahatan, ang kalikasan ng teknikal ay may kaugnayan sa pagiging malinaw, masusing pagsusuri at paggamit ng mga kagamitang teknikal upang maiparating ng wasto ang impormasyon sa mga taong may kaalaman sa larangan. Uri o anyo ng teknikal. Technical writing. Teknikal na pagsusulat. Ito ay isang anyo ng pagsusulat na naglalayong magbigay kasagutan, magbigay impormasyon, o magpaliwanag ukol sa mga teknikal na aspeto ng isang produkto, proseso o sistema. Technical drawing. Teknikal na pagguhit. Ito ay pagguhit o pagdidisenyo gamit ang teknikal na simbolo at talaan upang magbigay kaalaman ukol sa estruktura, dimensyon at mga bahagi ng isang bagay. Technical specifications. Teknikal na espesifikasyon. Ito ay isang dokumento na naglalaman ng insaktong impormasyon tungkol sa mga kinakailangang teknikal na aspeto ng isang produkto o proyekto. Technical presentation. Teknikal na presentasyon. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng teknikal na impormasyon sa pamamagitan ng visual aids. Karaniwang ginagamit ito sa mga presentasyon sa trabaho, negosyo o edukasyon. Technical diagram. Teknikal na diagrama. Technical report, teknikal na ulat. Technical manual, teknikal na manual. Halimbawa, menu ng pagkain. Manual. Ang manual ay isang aklat o dokumento na naglalaman ng mga tagubilin, gabay o impormasyon ukol sa isang tiyak na gawain, sistema o proseso. Ang mga katangian ng manual ay maaaring sumusunod. Mga simpleng salita ang gagamitin sa sulatin. Kung may mga teknikal na salita ang nakalagay ay ipaliwanag ang kahulugan nito para kumpleto ang maging pag-unawa ng gumagamit. Sistematiko ang pagkakaayos ng mga nilalaman upang maunawaan ng gumagamit kung ito ay masasaayos at pagkakasunod-sunod. Ang paggamit ng mga larawan na angkop sa tinutukoy nito. Maikling pangungusap ang ginagamit para nandoon ang punto o ang gustong sabihin. Uri ng manual. Pagbuo ng manual o assembly manual. Ito ay para sa bubuo ng isang gamit. Manual para sa gumagamit o user manual. Nakalagay dito kung paano gamitin ang produkto at paano ito aalagaan. Manual serbisyo o service manual. Ito ay nilalaman ng pag-aayos o troubleshooting o pagpapalit ng bahagi ng produkto.
pangnegosyo. Ang liham pangnegosyo ay isang formal na korespondensiya na isinulat upang magtaguyod ng mga negosyo o profesional na layunin. Karaniwang ginagamit ito para magbigay ng mga proposal, pag-aalok ng serbisyo, pakikipag-ugnayan sa mga kliyente o iba pang komunikasyon na may kinalaman sa negosyo. May tatlong pangunahing uri ng liham pangnegosyo. Liham ng aplikasyon o application letter. Sulat ng pag-aalok o business proposal letter. Liham ng pakikipagtulungan o business partnership letter. Kalikasan ng liham pangnegosyo. Pamagat. Naglalaman ito ng maikli at tuwirang pamagat na nagpapakita ng pangunahing layunin o nilalaman ng liham. Petsa. Ang petsa ng liham ay importante upang malaman kung kailan ito isinulat o ipinadala. Pangalan ng kumuha at kumausap. Kailangang ilagay ang pangalan ng sumulat at ng taong kinakausap sa liham kasama ang kanilang posisyon o pwesto sa kumpanya. Salamuha. Sa simula ng liham, maaaring maglagay ng maikli at magalang na salamuha upang magbigay ng magandang impresyon. Nilalaman o mensahe. Dito isinasalaysay ang pangunahing mensahe o layunin ng liham. Detalye o paliwanag. Ipinapakita rito ang mga detalye o paliwanag ukol sa pangunahing mensahe. Paumanhin o pagkilala. Sa ilang mga kaso, maaaring magkaroon ng mga bahagi ng liham na nagpapakita ng pagpapakilala sa mga naapektuhan o maaari ring maglaman ng mga paumanhin kung kinakailangan. Pangwakas na bahagi. Karaniwang mayroong bahaging nagpapasalamat sa pagbabasa ng liham at maaaring maglaman ng mga hakbang o sunod-sunod na aksyon na kinakailangan. Lagda. Kailangang pirmado ang liham ng sumusulat at maaari rin itong maglaman ng mga detalye tulad ng kanyang pangalan, pwesto at iba pang contact na impormasyon. Enclosure o attachment. Kung may mga kalakip na dokumento o kailangang kasamang impormasyon, ito ay maaaring banggitin sa huli ng liham. Pagkakaayos. Mahalaga ring tandaan na ayusin ang liham ng maayos. Kabilang ang tamang mga pagkakapila, paggamit ng maayos na typography, at pagkakaroon ng profesional na anyo. Flyers o leaflets. Ang flyers o leaflets ay mga printed na materyales na karaniwang ginagamit para mag-promote ng isang produkto, serbisyo, event o iba pang impormasyon sa isang masusing paraan. Mayroong maraming uri ng flyers o leaflets at ito ay maaaring mag-iba depende sa layunin ng promosyon o mensahe na nais mong iparating. Narito ang ilang mga uri. Promosyon ng produkto. Ito ay nagbibigay impormasyon tungkol sa mga produkto o serbisyo na inaalok ng isang negosyo. Pamimigay o event. Ginagamit ito upang mag-promote ng isang event tulad ng konsyerto, seminar o pagtitipon. Pamilihan o garage sale. Ginagamit ito upang ipaalam sa mga tao tungkol sa isang pamilihan o garage sale. Political. Ginagamit ito ng mga politiko upang kumpanya para sa kanilang kandidatura. Paalala. Ginagamit ito upang magbigay ng mahalagang impormasyon o paalala tulad ng kalusugan, kaligtasan o pampublikong abiso. Edukasyon. Ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga akademikong kurso, paaralan o mga seminar na may layuning magbigay kaalaman. Talumpati o pag-aanyaya. Ginagamit ito upang mag-anyaya ng mga tao sa isang espesyal na okasyon tulad ng kasal, dibu o anibersaryo. Ang mga flyers o leaflets ay mga pamamahagi ng impormasyon o mensahe sa isang madla. Ang kanilang kalikasan ay maikli, madaling basahin at may layuning i-promote ang isang produkto, serbisyo o kaganapan. Magbigay impormasyon o edukasyon sa mga tao.
Magkaroon ng pangunahing mensahe o paksa na nailarawan ng maikli. Magkaroon ng visual na elemento tulad ng larawan o graphics upang higit na mai-engage ang mga tao. Maging madaling dalhin o iabot sa mga tao sa mga pampublikong lugar o mga kaganapan. Layunin ng flyers o leaflets. Pag-promote ng produkto o serbisyo. Pag-imbita sa mga kaganapan. Pagpapalaganap ng mga kumpanya o advokasya. Pagpapalaganap ng negosyo o organisasyon. Promo materials. Ang promo materials o promotional materials ay tumutukoy sa mga materyales o kagamitang ginagamit sa marketing at advertising upang mag-promote ng isang produkto, serbisyo o kaganapan. Ito ay kinabibilangan ng paskil, brochures, flyers, posters, online ads at iba pang mga materyales na naglalayong makarating sa target audience at hikayating silang umaksyon tulad ng pagpili ng produkto o pag-attend sa isang event. May iba't ibang uri ng promo materials na maaaring gamitin sa marketing at advertising kasama ang mga sumusunod. Print materials, digital materials, audio-visual materials, promotional items, event materials, direct mails materials, outdoor advertising, interactive materials. Ang pagpili ng tamang uri ng promo materials ay depende sa iyong target audience, layunin ng kampanya at budget. Layunin ng promo materials. Magsuri o mag-analisa. Magpakilala ng produkto. Lumikha ng pangalan. Manghikayat ng mga empleyado. Manghikayat ng mga bagong customer. May ipagdiwang ang tagal ng kumpanya. Mga kalimitang impormasyon na makikita sa promo materials. Pangalan ng produkto, paglalarawan ng produkto, tagline ng nasabing produkto, larawan o ilustrasyon, impormasyon o akses na produktong nakalagay sa material.